Yan, isang magandang hapon ulit sa inyo, no, mga kasama, mga kapanatiko ho natin sa industriya. So, sa akin mga kasama, kaya naman tayo napalive uli ngayon. Although pa ulit-ulit na topic, pero sige, ipupunto by punto ho natin ngayon, no. May nagtanong kasi sa akin, particular doon sa mga gawain, no, sa paghahanda sa mga bata natin na mga alaga at sa mga matatandang alaga. Bakit sinasabi ko na mortal sin sa akin yung scratch pen, fly pen, no, doon sa running pen sa ating mga batang alaga, and then bakit naman advisable doon sa mga matatanda, at bakit na mas mahaba yung pre-requirements natin sa mga matatanda sa oras ng pag-precon at paghahanda. Okay. Sige, total nandito naman tayo sa punto na to at tinanong na to sa atin, sasagutin natin. Doon muna tayo sa mga bata, no? So, pag sinabi natin kasing bata, it means bata talaga, no? Alam naman natin yung mga bata, sabihin na natin like sa tao, high school, no? Kung sila ay ipoprone natin sa heavy type exercise and training, no? Like for example, sa early stage nila, pinag-gym mo na kaagad sila, no? Pinagbuhat mo sila ng mabibigat. Ano nangyayari sa muscle? Tumitigas, lumalaki. So, yun yung punto. Ang iniiwasan kasi natin sa mga batang alaga natin is yung tinatawag na muscle bounding. Kasi once na nag-muscle bounding ang mga alaga natin na bata, napakahirap na po niyan palambutin. So, it takes time, lalong magdo-double time ka sa tagal. Kaya yung iba na nag-massive training sa mga batang alaga natin, pag nakadanas ng ganyang problema, ang laging reklamo, bakit ganun? Nakapointe naman ang alaga ko, bakit hindi makapagbigay ng accurate na palo? Because of what? Slow mo. Pakpakang malakas pero shortcutter. Ayaw niyang ibigay, no? Ayaw niyang i-stretch. Kaya napaka-importante sa mga batang alaga natin is maibigay natin sa kanila yung tamang-tama lang. Para nang sa ganon, yung kanilang ilalaro at ibibigay na palo ay stretch, no? Ibig sabihin, magagaan at maluluwag yung kanilang mga kasukasuhan. Pati yung kanilang mga ligaments is flexible. Ganon din yung kanilang mga muscles. So, ang kailangan natin i-build up kasi sa ating mga batang alaga, most likely ang pinaka-importante is yung 3 aspects. Para sa akin ho yan. Number 1 aspects na kailangan ko sa kanila, no, is magkaroon ng pundasyon yung katawan, which is pagpapabuka. Bubuka sila ng malambot ang hipo, parang bulak na magaan. Pangalawang aspeto sa akin is yung kanilang experience. The many the experience, the more na makakapagbigay sa kanila ng mga tawag dito, ng mga knowledge, no, sa gameness. So yung magkakaroon sila ng adaptable changes sa kanilang gameness in times of need, no, sa pangangailangan. Pangatlo na aspeto na pinaka-importante sa mga bata is yung tinatawag na mental state conditioning. So para sa akin yun ang pinaka-importante sa mga bata. Sana doon sa nagtanong, no, mapanood mo to. Hindi kita nasagot o na-replyan sa message. Medyo yun nga, hindi ako makareply pa sa mga message, no, gaano. So yun, binago ko na pala yung profile ng admin, no, yung admin account, para lahat po kayo makita nyo yun. Pwede nyo pong i-follow. Puno na po yung friend request nun, kaya i-follow nyo na lang para updated po kayo, saka dun ho kayo mag-message. And then yung account pala is JRBART, no. Yun ang pakihanap nyo. So JRBART silangin, yan po yung nilagay kong name para mabilis nyong makilala, saka yung logo. So balik tayo. Ngayon, ang pangalawang ayuda niyang katanungan sa akin, bakit naman pagdating sa mga magugulang
ay kailangan ay ibalik sila sa extreme pattern of training and exercises. At bakit mas mahaba ang kailangan nilang prerequisite bago sa oras ng exam? Kung sa ating mga bata ay nagsisimula ng 7 to 10 months ang kanilang prerequisite, sa magugulang naman ay halos umaabot ng 4 hanggang 5 ang prerequisite nila, kasi usually natatapos yung kanilang molting around September and October, and then magsisimula ang kanilang exam on the following year, di ba? Usually February nagsisimula o January. So from October, November, December, January, February, 4 na buwan, o kung September ka, magli-5 buwan. So because of what? Number 1, because of molting stage nila, matagal lang silang nakacord. So sa matagal silang nakacord, kung sakali nagkakaroon sila ng tinatawag na fat build up, and then bumibigat sila ng todo, di ba? Nawawala sila doon sa average weight class nila, na which is saan sila lumalaro ng tama. So ngayon, bakit kailangan natin ng heavy? Because of their age, yun ang magandang requirements na ibinibigay natin. Kagaya sa ating matatanda, pag tumungtong tayo sa edad, no, na matured, tapos yun yung pinaka pre-standard na magsimula ka sa gym kung gusto mo mag-develop ng mga magandang muscles. So ganun din sa kanila. So i-heavy exercise training natin sila. Diyan pwede kang gumamit ng talagang kaskas, pwedeng fly-fin, high D, running. So although develop na kasi yung full muscles nila, no, ang kailangan lang bine-burn natin yung extra calories nila or fats. Lang sa ganon, maibalik natin yung dating estado ng katawan. So bakit matagal? Kasi nga po, pag meron tayong heavy exercise and training, na which is kaya naman ng magugulang natin yan, no? Although naaalalayan natin yung pag muscle bound nila, kailangan rin kasi nung tinatawag na curement ng ligaments and muscle. So syempre extreme yan eh. Parang sa mga nagji-gym na mga heavyweight lifter, no? After nilang mag-massive training, kailangan nila ng 3 days para mag-recovery, para merong resulta doon sa kanilang mga muscle, same as doon sa ating mga alaga. So syempre, kung tayo ay dumadaan ng massive training, 1 week massive training, 1 week light training, and resting, ganun yung alternate. So medyo may katagalan hanggang sa makuha natin uli yung prerequisite requirements nila sa timbang, no, sa gameness nila, sa agility nila, at syempre yung sharpness nila, maibalik natin, no? So yun yung target. Kaya para sa akin mga kasama, medyo mas mataas ang level ng antas sa ating mga magugulang na mga alaga, kasi nga yun yung target natin. So kung yun yung target natin, so syempre may double effort tayo. So sa experience, hindi naman natin sila kailangan bigyan ng experience, dahil I'm sure yung mga gugulang sa atin ay will experience yan. Ang kailangan natin i-refresh sila. Unlike dun sa mga bata na kailangan i-develop talaga natin sila, no, bigyan talaga natin sila ng siksik na kaalaman at experience. So yun yung faktor na pinag-iba sa preparasyon. Pero pagdating sa suplemento, sa gawi, sa pointing, sa method, wala hong dapat binabago ron. Ang binabago lang ho talaga natin dyan is yung sistema. Yun yung para sa akin at nakagawian ko. At proven ko naman yan. In long period of time, proven ko po yan. Kaya yan po I'm proud to share it, kasi ginagawa ko ho yan in reality. Up to now, talagang yan ang gawi ko. Hindi ko ho binabago na ang gawi ko, kasi ika nga, kung saan ka hiyang at saan ka pumupuntos na, panatilihin mo na yon. Huwag ka nang pabago-bago ng method, pabago-bago ng sistema, kasi ang sinisira mo lang is yung standards mo. Ngayon, naaapektuhan lang naman ang set of standards mo, kasi take note, may mga bloodlines tayo na hindi adaptive, o yung talagang natural na tinatawag natin na losing line, no? So yun yung medyo masakit na katotohanan.
meron talagang dumarating yung factor na yon. Umaabot talaga tayo sa factor na yun na makikilala natin yung mga linyada na akma para sa atin. Kasi may mga linyada talaga na kahit na anong gawin mo, kahit anong pabago-bagong sistema ang gawin mo, kung losing line is losing line, no? Nandyan yung maganda ang pagkakakondisyon mo, oras ng pagpopointe mo, biglang nag-iiba, nawawala sila dun sa, although nakapoint sila, pero wala, kumbaga wala silang giya kung tawagin, no? Wala, kumbaga wala silang lapot sa oras ng oras ng exam nila. It's maybe because dalawa lang laman yan eh. Hindi sila adaptive para sa eksaminasyon ng mga bata. Baka mas gusto nila o yung sa mga pagulangin sila o yung mga late maturing. So may ganun eh, may late maturing kasi na ma-advance na talagang makikita nyo na hindi naman siya late matured eh. Okay naman siya, pero once na tinitrain out mo, pinopointe mo, kinokondisyon mo, at the end of the day, biglang bumabagsak yung kanilang agility because hindi adaptive pa yung kanilang sistema at katawan. So yun yung isang factor na pagsubukan mo naman silang pagulangin, tingnan mo naman, at baka doon makikita mo doon sila akma. So may mga instances kasi na ganon. Pero para sa akin mga kasama, this is the safest way kung training ang pag-uusapan. So take note, sa mga bata, avoid heavy training. Much gathered more on experience and mental conditioning. Tumutok rin kayo sa kanilang body build. Pero sa mga magugulang, ito is strongly advisable. Extreme training with control and care, no? Enough resting for development ng kanilang mga muscle, ligaments and bone, again sa recovery, and then also refreshment ng kanilang gainness. So yun yung mga factor na kailangan natin. Kaya hopefully doon sa nagtanong sa akin yan, nasagot ko ng maayos. Yan talaga yung pananaw ko. Kaya kung base sa pananaw ko, ang kasagutan na hinahanap mo sir, at ayaw mo daw sa mga explanation ng videos ko, so ito yung pananaw ko kung bakit sinabi kong mortal sins sa akin sa mga batang mag-aaral ko, yung tinatawag ko mga heavy trainings, especially the scratch box, flying pens, running pens, especially yan, talagang mortal sins yan sa mga batang mag-e-exam, no? So yun. So nakuha mo yung point of view ko, sana nakuha mo yung pananaw ko, at hopefully nakatulong sa inyo tong munting sagot ko. Kaya yun nga mga kasama, always lagi kong sinasabi, if you want something na malaman, no, na totoo at based sa true experience, tutok na ho kayo rito sa aking page at sa aking channel sa YouTube na Kaalamang Natural TV, at dito sa atin, no, sa ating account sa social media na hanapin nyo lang po si Mr. Natural o ang JRBERT na mga account. Sa akin ho yan, pati yung Compadres Game Foul Apparel, sa akin din po yan. So hopefully nakatulong na naman ho tayo. Kaya sabi ko nga dito sa atin ang video, although mahaba, minsan maikli, pero siksik sa rikadot laman. Kaalaman pa rin base sa experience, no, ang pinakamasarap marinig sa lahat. Hindi ka maliligaw ng landas, wala kang ikaliligaw. Kaya sa atin dito sa mga kasama natin sa industriya na laging nakatutok, no, dito sa aking channel, salamat po sa inyong suporta. At always po ibibigay natin yung ating best para makapagbigay pa rin tayo ng mga advice, kaalaman tungo sa ikakaunlad natin sa industriya, nahango talaga sa tunay na experience, no? Hindi yan yung bola, hindi yan porket promotions ipopromote mo out. Ito ay tunay na mga pangyayari. Kaya hopefully makatulong sa inyo. Kaya lagi kayong sumubaybay dito sa aking pahina kay Mr. Natural, at dito sa aking YouTube, no, sa Kaalamang Natural TV channel. And then dito sa bagong account na naman na to, itong admin account, dito makakapag-live na naman tayo, kaya mag-aabang na naman kayo ng mga live natin. And then sana, no, mapanood to ng mga kliyenteng may order sa atin, at tayo
i-follow up doon kasi kailangan ko yung mga details nyo. Especially no, kay Edtipan, nandito na po yung kailangan ninyo. So inaayos na lang ho natin yung mga details lahat. At hopefully ma-send out ko na lahat ng mga na-pending sa inyo kasi doon sa pagkakasuspinde. Hindi ko naman kayo mahanap, hindi ko kasi mabuksan yung account talaga. So sana mapanood nyo to nang makapag-update kayo sa akin, no? At nang matapos natin yung pending transactions. Kaya kung gusto niyo ng mga makabagong kaalaman o tunay na mga pangyayari, kaganapan at techniques, kaalaman dito sa industriya natin na walang halong biro at pambobola, no? Doon lang tayo sa totoo. Lagi ho kayong sumubaybay dito sa atin. Kaya muli po mga kasama, papaalam na po tayo. Ito po si JRB, ang nag-iisang Mr. Natural ng Pilipinas. Magandang hapon po sa inyong lahat.